Magandang araw po, magandang hapon po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at ganoon din po sa ating mga kaibigan na nandun po sa iba't ibang panig ng daigdig na ito ay binabati ko po kayong lahat ng isang magandang hapon dyan, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga dahil hindi po magkapareho ang ating time dito sa Pilipinas at yung mga nasa ibang bansa. Ayan mga kaibigan, kumusta po kayo? Makipagkwentuhan lang po ako sa inyo sandali. Alam niyo po sobrang napakalakas ng ulan ng mga nagdaang oras at araw. Dito po sa amin ay halos pang 4 na araw na pong umuulan, lalo na po paggabi. Grabe pong lakas ng ulan. Pero isang bagay lang po ang aking nakikita. Salamat sa Panginoon kasi siya yung may control ng lahat. Alam niyo po dito sa amin sa Calamba City, napakapalad po namin. Dahil ito pong lugar na kinatatayuan ng aming kubo, kahit minsan po dito ay hindi bumaha. Yung baha na pumapasok sa loob ng bahay. Lumalaki-laki din po ang tubig, pero tuloy-tuloy po ang agos papunta po sa mga malalaking drainage. Kaya salamat po sa Panginoon at hindi naman po natin ikinakatuwa yung mga naranasan ng ating mga kababayan na talaga namang halos bubungan na ng kanilang bahay ang tubig. At syempre, pinapanalangin po natin yan sa Diyos na sana ay kanila pong mapagtagumpayan ang lahat po ng kanilang nararanasan, matanggap nila at wag silang mawala ng pag-asa At sabi nga po ng Panginoon sa kanyang salita, sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, Tagalog po ang aking gagamitin. Kung kayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ayan po ang pangako ng Panginoon. Alam niyo po, lahat naman po tayo ay may training ground. Dumadaan po tayo sa iba't ibang uri ng training ground, mga kaibigan. Andyan yung kahirapan, andyan yung kabiguan, andyan yung sakit karamdaman, andyan yung mga kaguluhan, Pero ang Diyos po ay nanatiling tapat sa kanyang salita sa ating mga buhay. Bakit? Nasasabi kong tapat kasi sa bawat umaga na tayo po kanyang ginigising, hindi hinahayaan ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Siya po yung ating Diyos na nagbibigay ng divine protection. Siya po yung Diyos na ating manggagamot, dakilang manggagamot. Siya po yung ating Diyos na tagapagtanggol. Siya po yung Diyos na hinding-hindi nang iiwan, hinding-hindi nagpapabaya sa buhay nating lahat. Ganyan po kabuti at ganyan katapat ang ating Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Siyempre, yung mga anak na sabi niya kat hindi man tapat ay hindi niya itatakwil. Kaya manatili lang po tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Huwag po tayong magbabago. Huwag magbago yung ating pag-ibig sa Kanya, yung ating pananalig o pananampalataya sa Kanya. At patuloy lang po tayong mamuhay nang naayon sa Kanyang kalooban at patuloy po tayong lumakad sa Kanyang katuwiran. Kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay, tanggapin po natin dahil ang Diyos po ang nagpapahintulot ng lahat ng sitwasyon na ating nararanasan. Hindi po ang kung sino paman, kundi ang lahat po ng bagay na ating nararanasan. Ang Diyos po ang nagpapahintulot. Tandaan na lang po natin yung kwento ng buhay ni Job. Ang Diyos pa rin nagpahintulot sa kanya. At ultimo, si Satanas ay nagpaalam sa Diyos na kanyang susubukin si Job kung hanggang saan ang pag-ibig at pananampalataya ni Job sa Diyos. Lahat po ng training ground na ating pinagdadaanan na isang Diyos na mahasa tayo para makatagal tayo sa gitna ng mga sitwasyon ng buhay na ating nararanasan at dadanasin pa habang tayo po ay nandito pa patuloy na lumalakad, patuloy na kasali sa takbuhan para makarating sa finish line. Hindi po hayaan ng Diyos na hindi po tayo hasain o mahasa o matuto sa buhay habang andito po tayo sa ibabaw ng lupa. At habang nasa training ground po tayo, depende po sa training ground na pahihintulutan ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko nga po, kapag malaking pagsubok
malalim din na pananampalataya ang ating nararanasan. Sabi ko nga po, ang buhay spiritual ay parang nagsimula po sa pre-kinder, grade 1, grade 3, hanggang sa tumaas yung antas ng ating pananampalataya kay Kristo. At salamat sa Panginoon dahil kahit gaano nakatindi ang ating pinagdadaanan sa buhay, andun pa rin yung kagalakan ng ating puso. Grabe po, may pagsubok na tayo pero galak na galak pang ating puso. Kahit anumang kaguluhan ng sitwasyon, pero andyan pa rin po yung kapayapaan ng ating isipan. Yan po yung regalo, yan po yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ako, sinasabi ko, yung mga bagay na ginagamit namin dito sa lupa, gaya ng mga pera, pagkain o kung ano pa man, yan ay pangmundo lang na biyaya na binibigay ng Panginoon. Pero kakaiba po yung mga bagay na makalangit. Kasi sa gitna ng mga pagsubok, nakakangiti pa tayo, masaya pa tayo, payapa pa tayo, nakakatulog pa tayo ng mahimbing. Kahit ang laman ng ating wallet minsan ay yung nakangiti na lang na piso, pero masaya pa rin tayo. Huwag na nating sabihin nakasimangot, kundi nakangiti na piso. O di po ba? Kahit piso na lang, nakangiti pa siya, pero tayo po yun. Tayo po yung nakangiti. Bakit tayo nakangiti? Kasi yung piso pwede pong gawin na 10 piso. Yung 10 piso ay kayang gawin ng Diyos na maging 100, maging 1,000, 3,000, at 1,000,000 yan. Yan po, ganyan po makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. Sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan hindi lang po kayong dumadaan sa pagsubok. Kami man po, grabing pagsubok. Pero the more na may pagsubok, lalo pong lumalalim ang aking pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Sabi ko nga po, every time na may pagsubok, doon ko nakikita at nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Di po ba? So kung wala tayong pagsubok, ano po ba ang mararanasan natin na kapangyarihan ng Diyos? Wala. Kasi lahat andyan na. Kumbaga, ano man ang gusto mo, andyan na. Pero kapag wala ka, maya't maya ang pakikipag-usap mo sa Panginoon at maya't maya din ang pagtugon ng Diyos. O di po ba nakaka-enjoy ang buhay Kristiyano na ganon? Na hindi po tayo magagalak lang dahil kumpletong buhay natin na meron tayo at wala nang hanapin pa, kundi nagagalak ang ating puso dahil bawat araw ay hinahanap natin ang Panginoon at nais nating makita yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Kaya pasalamatan po natin ang mga pagsubok. Hindi po yan masama. Yan po ay paghasa lamang ng Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi sabi nga ng Panginoon hindi yung kahirapan, hindi yung kahubaran o sakit karamdaman, kung hindi po ako nagkamali, sorry Lord kung ako ay mali doon sa aking salita, ang magiging dahilan para tayo ay mawala o tumalikod sa ating Panginoon. Pasalamatan po natin lahat yan. Ano man ang ating nararanasan, pasalamatan natin sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin. Ang panukala ng Diyos ay hindi natin alam, ngunit ang panukala natin bilang tao, lahat ay nalalaman ng Panginoon. Kaya huwag natin questionin ang Diyos sa mga bagay na pinapahintulutan niya sa buhay natin. Tanggapin lang natin at patuloy tayong manalig manampalataya sa Panginoon. Huwag po tayong tumalikod, huwag po tayong mainis, huwag po tayong magalit sa Diyos. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay natin. Ganun niya tayo kamahal. Kaya nga po minsan may palo, di po ba? Kapag pinapalo ng isang amang anak, ibig sabihin mahal yan. Sabi ng aking bunso, kasi pinalo mo ko kasi mahal mo ko yan. Totoo po yan at pasalamatan natin ang Panginoon doon sa mga panahon ng palo kasi natututo po tayo. Di po ba? So yun lang mga kaibigan ang nais ng Diyos sa umagang ito. Huwag po tayong malungkot. Ay, sa hapong ito, yan. Sorry naman. Huwag po tayong malungkot. Mahal na mahal po tayo ng Diyos at hindi niya itatakwil ang kanyang mga anak. At isa na po tayo doon. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Salamat sa salita ng ating Diyos. Nawa po mga kaibigan sa bawat araw ay unahin nating hanapin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran upang lahat naman ng bagay na kailangan natin ay kanya namang idaragdag sa buhay natin. Pero hindi po tayo,
magkaroon ng kaguluhan ang ating isipan. Yung pananampalataya lamang sa Diyos ang ating kailangan upang sa ganon makagalaw ang Panginoon sa buhay natin para maibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. So yun lang po mga kaibigan, purihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon sa hapong ito. Amen.